I'll be honest, no. Kasi hindi din talaga ako updated sa mga young stars. But siya, si Direk agad yung sabi ng name, pati pinadala niya yung Instagram niya. Para lang ma-stalk kasi si Will. Pero yeah, so syempre, nung inalok itong movie sa akin, nag-yes agad ako, no? Dahil I wanted to work with Direk Adolf talaga. Kasi pang-apat na pala natin. Puro TV before. So first movie namin. What was your first impression of him? He's so young! Like, when we first shooting, I was only 20. He was 20. So, syempre, younger pa siya sa first movie ko. So, to be honest, I was a little uncomfortable and ang worry ko baka pilit yung pagiging kami na parang baka sobrang nanay na yung dating ko sa tabi niya kasi sobrang bata niya, di ba? Siya yung pinakabata kong nakapartner sa aking entire showbiz experience. So, syempre, meron akong konting apprehension kung mag-work ba. Pero nakita ko naman yung mga pictures namin together. So, parang, okay, parang pwede, meron naman yan. Hindi ko naman maikakaya. Pwede naman. Diba? Pwede ba? Yes. Okay. How about you, Will? Anong first impression mo kay Miss Tina when you met her personally? Actually, same lang po eh. No, kwento ko na, nung una talaga, lagi kong tinatanong sa mom ko. And I did. So, okay ba? Hindi ba kami magbubuo para magbubuo? Ganun. Pero habang tumatagal, habang nag-shoot kami, yung mga pictures nila labas. At hindi ko na-realize, nga, pwede. Maganda. No. Sa totoo, pareho ko talaga tayo yung pinaka-worry time. Yung first shoot na magkasama ko tayo. Alright, thank you so much. Hi, good afternoon, Kate Armando. Yung question ko naman po, what was it like when you first met Miss Tina? How did you do that? Kasi sa showbiz naman, di ba, you always meet new people. And it's always parang innate na sa amin and when we meet other actors, we're good, di ba? There's respect, and there's admiration, and ganun. So for me, nung na-meet ko siya, same na, okay, he's a quiet kid, ganyan nasa isip ko. Hindi siya yung typical na maingay na, alam mo yung mga typical artista na medyo maingay or very sociable. Very quiet si Will. Kung hindi mo siya kakausapin, hindi siya magsasalita. So, kailangan i-engage mo siya. So, di ba? So, parang, mas ako yung nag-engage mo. Kinakausap ko siya para maging comfortable siya kasi ayaw ko naman mapanis yung laway niya. Di ba, like sa photoshoot, natahimik talaga. Tapos, okay ka lang, pagod ka ba? Or puyat ka ba? Yung gano'n, kasi tahimik niya talaga. Pero pag sinagot mo, ginano mo siya, sasagot siya agad. So, alam na, ay mayayain itong bata. Hindi nga lagi yung sinasabi sa akin. So yun, parang last 2 shooting days namin, tinanong ko, okay ka lang ba? Sabi na ako, hindi ko kaya yung ganyan, natahimik lang. Hindi ko kaya mapaalis yung laway ko for 30 to 1 hour. Na hindi nagsasalita. Ganun ako ka-prank ka sa kanya. Kasi, feeling ko may pinagdadaanan ka ba, bakit ang tahimik mo? Pero, tinanong ko siya, pag nakasama mo yung mga barkada mo, madaldal ka ba o tahimik? So, syempre, umi-interview ko siya. I love interviewing. Hindi naman madaldal sabi ko around your face. Feeling ko hindi. Compare mo sa iba. Talaga. And I think yun po yung nag-break ng wall para sa akin. Pag properly sa akin. And mas naging komportable ako sa bagay. I'm curious na since May December appearance in real life ba, have you ever been attracted to or had a relationship with someone much older or much younger? Wala. Feeling ko nagka-girlfriend ka na ba, Will? Yun ang tanong, nagka-girlfriend ka na ba? Oh yeah, I had a relationship with a younger man before I met my husband. So yung boyfriend ko before him, he was younger than me. Tapos in-interview ako ni Giselle noong isang araw. Kung halimbawa, iba yung single ka ngayon, wala kang asawa, would you consider dating a younger man? Sabi ko, alam mo, hindi mo naman mapipili kung kanino ka
connect eh. He could be younger or older. Hindi mo talaga masasabi. So yes, it's possible talaga. Thank you. Any more questions po from our friends? Hi po, kay Direk, si Miss Nina po, tsaka si Will yung talagang na-ainan while doing this one. Well, nung nagdi-discuss kami, well, may mga names na sinasuggest sa amin. Pero nung naghahanap kasi ako nung si Miss Nina kasi has never done a movie like this, if I'm not mistaken. This is the first time. So, but I was looking for someone na hindi pa nagagawa yung material. And someone na I've worked with na I think can pull it off. Kasi yun nga, the role is, medyo yung role requires someone na medyo strong yung personality. But yet later on, as yun nga, she goes on that journey, pinag-uusapan nga namin ni Manay na parang sa start, ano siya, parang Devil Wears Prada yung character, di ba? Parang ganun yung characterization. So, we need to find someone na ganun. So, sabi ko nung sabi ko kay Manay, parang Manay din parang mas parang okay si Ina. Tapos sabi niya, oh nga, kasi sabi ko, I've worked with her, I know how she works, so okay lang. Si Will naman, kasi next, siyempre after nun, you have to look for someone na pag pinagtabi mo sila together, di naman pwede kasi na kahit sino na lang, di ba? So you have to look na parang may chemistry or something pag pinagtabi mo sila. Si Will naka-work ko, I think pandemic yung Will, no? So ilang days, tagal yun, parang 3 months yata kami magka-work for a series sa GMA, yung Fate Life. So, eventually nakikita ko yung sabi ko, pwede if he becomes serious with his with his craft, I think pwede. So yun, nung nabasa ko yung script, sabi namin pwede. Kasi we were looking naman for someone na taga-GMA, na hindi pa rin nalolodge, but has that potential. Thank you po. Follow-up lang kay Miss Nina tsaka kay Will. Paano kayo nakarelate po dun sa character in real life? Unang-una si Isha, kabaliktaran ko. Unang-una wala siyang asawa, diba? And ano siya, workaholic. I won't say na workaholic ako ever. And hindi siya maternal at all. And ano siya, yun nga, maldita. So, marami siyang nagawang mistakes in the past. Pero ang pagkakaano namin is yung gusto mo talaga ng redemption sa buhay mo. So, doon ako nakarelate sa kanya na you want forgiveness in your life, you want peace in your life. So, kasi at one point naman dumating ako sa ganung sitwasyon na I just want peace in my life. So, doon ako nakarelate sa kanya. And yung longing for vindication sa mga wrongdoings niya. So, na-feel ko si Isha doon na she wants to be a better person. Thank you. Ang kay Will. Sobrang simple lang po siguro ang pinagkaiba namin dito. Pagiging madaldal sa akin. Pagiging matanungin, gano'n. Kasi ako kung ako yun, unang lang days na yun, hindi ba ako gano'n ba ako namin. Pero kung pagkakapareho naman namin, is yung parang gagawin niya lahat para sa pamilya, sa magulang. Thank you po. Good afternoon. Good afternoon po. First question po is for Miss Nina and Will. Ano yung working dynamics niyo together while doing this film? Come again? Working dynamics during working this film. Yun nga, I made sure na he's comfortable around me, diba? And may scene na nagda-drive kami, buti na lang magaling mag-drive si Will. Kasi syempre kung hindi mo galing, nakaka-nervous, diba? And ako naman kasi bihira din ako mag-drive, so may mga scenes na ako yung magda-drive. Tapos ang daming tao sa likod ko. Kasi kung mag-pray na kayong lahat kasi last time ko nag-drive was like almost a year ago. O yung gano'n, yung pinag-pray ko sila na na mag-pray tayong lahat kasi magda-drive ako. Yung gano'ng feeling. Tsaka, 5 days lang namin sinunod itong movie, kaya sa totoo lang, mabilis lang yung pagsasama namin. Kaya binet, sabi ko, 4 days naman, direct, 5 days. Tapos, ano ba? Yun, basta towards the end, nasa Pangasinan kami, we were comfortable around each other na, and masaya naman sa set pala.
Ayun po, kasi parang sa loob ng 5 days na parang namin napagpuntuhan, lahat kami actually napag-awanan, ganyan. And siguro yung parang nagpalakas ng bonding namin na yung pagsasama namin sa mga pagtuloy, mga small talks na ganyan. And of course, yun nga rin yung merong isang beses na nagdadrive ako, kasi ano ko pa na mag-drive, no? Kinanong niya ako. Kaya ayun, yung mga nagpa-comfortable sa akin. Kasi, yeah, hindi siya mag-drive, pero assertive siya, which is good. And si Direk Adolf talaga, pag cool yung director mo, lahat si set cool, diba? Yeah, thank you po. And next question po is, ano po yung naging first impression niyo sa isa't isa while doing the, before working the film? And ano yung ngayon na na-discover niya na after shooting the film or completing the film? Before, yun nga na, feeling ko he's so young and kaya ba niyang maging Xander, yung ganon. But towards the end of the movie, perfect siya sa role na Xander because he has this purity in him, kay Will, and the kindness in him na authentic, na yun yung si Xander yung mabait siyang bata. Ako, bago mo kami mag-meet, una ko nasa isip ko parang madali ko bang malalapitan sila? Yung parang pag tinignan ko kasi yung time na yun, nandun kasi yung kakawin. So parang sabi ko, malalapitan ko kaya mamamansin kayo. I mean, mamamansin oo, pero I mean yung parang maging komportable, like magkaroon talaga ng usapan. Pero after naman namin magawa itong pelikula, nakita ko talaga na approachable si parang kaya niya talaga mag-build up ng ito. So kumbaga, gagawa talaga ng way para hindi komportable yung kakilanlan. Ano ba? Kakilanlan kayo. Ayun, thank you so much po. And question ko naman po for Direk and the writer po. For this film po, since po this is a May December story po, alam naman po natin na marami na pong lumalabas na story or movies before and ngayon po na current na movies and series din po. So, how will be this different po sa mga napanood po namin ng mga actors? Or ano po yung unique sa movies? Well, as you mentioned, marami ng kwento ng May December. Pero dito, ang take-off point namin, ang team nito, it's like, from the point of view of an empowered woman. Kasi lahat naman ng babae ngayon gusto maging empowered eh. Pero pag nandun na sila, masaya ba sila? Are they happy, fulfilled? Pero dito, malinaw sa akin na while writing it, na nagwi-witness din sa akin, the best time to reassess your life is during your down moments or low moments. Kasi dun mo maisip, or dun mapofocus kung babangon ka ba, or yung mga past mistakes mo, magtatranscend ka ba doon, o dun ka lang talaga ma-stuck. Yun yung malinaw na tema sa akin. Hindi ako nakapanood ng ibang films about May December, pero dito kasi, it's close to my heart. Hindi dahil may lover akong bata. It's close to my heart kasi, pangarap ng bawat babae na maging masaya. Hindi porke may pamilya, may basic structure ng family, or may jowa, or anything. Pero, for me, it's clear na for you to be able na maging masaya ka, na-reach mo na yung pinaka-goal mo sa buhay. The story kasi started nun sa book na things you don't give a shit about before you die. Parang ganon eh. Lahat tayo may mga wish list sa atin. Mga babae, mga gay, lalaki, may wish list. Like ako, specifically, ang wish ko, may listahan din ako. Pero with the character of Ina here, yung mga wish list niya, yung mga weird na nangyari. And yun yung naging opportunity niya to meet Will. And then yung story, nag-progress siya na siya isang road movie actually.
And lastly, ang journey kasi for me, it represents life eh. Diba? It's painful but sweet. So itong dalawang ito, despite the age difference, meron sila kanya-kanyang unfinished business eh, mga unfinished mission sila. So, well, mapapanood ninyo kung may time kayo mamanood. But ako, malinaw sa akin ang kakaiba sa pelikulang ito, it's actually the journey na hindi mo kailangang tuldukan, na hindi mo kailangang ibaliktad kasi from the point of view ng isang empowered woman na malungkot at ng isang Gen Z na lalaki na may mga dreams pa. So, paano sila magko-complement? Yun po ang sasabihin ng pelikula. I think, well, mostly nasabi niyo rin, pero siguro yung in simple terms ng pagkakaiba nito sa ibang May December love story siguro is yung platform niya, which is a road trip. Because when you're on the road, you discover each other, you meet different kinds of people, you go on an uncharted territory, diba? And with those in mind, nalalabas yung true self ng mga characters. So, kumbaga, things that are unexpected happen to their characters, and in the process, they found each other, which may or may not blossom. Pero, diba, at the end of the day, sabi nga nung cliche, the journey is more the journey is more important than the destination. So whether or not they end up together, at least they learn from each other. Kasi totally magkaiba sila ng orientation, di ba? Isang powerful woman and then isang binubuo pa lang yung kanyang mga power. Thank you so much po. Hi po. Ito ay for Miss Ina. Hypothetical lang naman. Let's say in the future, your daughter Erica will star in her own movie at ang kalabig niya ay isang older guy. Will you allow it or not? What are your thoughts? Why not? Kasi kung artista ka talaga, hindi ka pwedeng maging choosy, di ba? Kung ano talaga yung tinatawag ng art. You have to do it. Pero ang tanong siya yung tanongin kung papayag ba siya. Pero for me, kung maganda yung story, why not? Curious lang ako, may mga natitipuan ka bang pwedeng ipareha sa kanya na kalabing na dati or what, na feeling nyo mas safe kayo na pag ito yung kapareha niya, it's a go-go Grabe, never ko naisip kasi si Erica, kailan nakausap ko siya, focus niya talaga sa music eh. Tinanong ko siya talaga na, you know what, Erica, you can always come back here and you can act. Sabi niya, no, I wanna do something else. Yun talaga yung, legit answer. So, hindi ko naisip. Thank you po. Ito naman, very not so serious question no? Kasi yung nakita yung poster, tapos may mga nag-comment na it's a new title. May nag-comment na akala nila it's a Pokemon movie. And so, I just wanna ask, no, kung anong favorite character niyo sa Pokemon? Pikachu. Yun ang kilala ko eh. And it's you. You're a ninja. You're a ninja. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon. Erickson from Chikat Ganap. Balik kay Miss Ina and Will, similarities and difference ng character nyo na gusto nyo at sana meron kayo. Similarities yun na she wants to have peace in her mind and in her life and forgiveness. And gusto niya maging better person. Tapos ang differences na ano siya, hello? Yeah. May pagka girl boss kasi I don't consider myself a girl boss. Hindi ako ganun. Tsaka may pagka maldita na no nonsense. I could be very nonsense a lot of times with my friends. So magkaiba kami sa sense na yon. Pero ano ba?
differences na, maraming differences. Yun nga, hindi siya maternal. Tsaka, yun lang naman. Yung sa ating personality, meron ka ba na gusto i-achieve kay Isha na meron na magkaroon si Ina? Yung bata pa lang siya, mas na-figure out na niya kung ano yung tama sa buhay niya. Yung ganun. Kasi na-figure out niya yung ano na siya nga, mid-40s, diba? Medyo a little late, but it's never too late to change, you know? Never, it's never too late. Yun lang. Thank you. Si Will naman. Siguro yung gusto ko na makuha, tama sa kanya. Kasi yung parang kahit na sobrang down na ng buhay niya, nagagawa pa rin yung lumaban ng yung puso. Kasi ako, personally, kapag nangyari sa akin ng ganung bagay, may nalawag ko eh. Hindi ako nakakilos. Hindi katulad sa amin na talagang kahit malayo siya sa magulang niya, talagang ginawa niya yung kaya niya para makatulong sa magulang niya. And yeah, yung similarity sa mga yun nga po, gaya na sinabi ko kanina, parang willing gawin lahat ng bagay para sa magulang, sa mga loved ones. Okay, thank you. Hi, good afternoon. Sa inyong apat, like for example, if you're going to travel, saan nyo gusto pumunta at sino yung gusto nyo makasama at bakit po? Ako. Sino po na? Honestly,